Paghiga ni Sandro sa kama ay naalala niya ang sinabi ni Amara na tingnan daw niya sa gallery. Tinype niya ang password, saka binuksan ang gallery. Automatic na lumabas ang malutong na mura sa bibig ng binata nang makita ang mga larawan doon. Amara Ligaya is a real tease. All her pictures in his phone is all seductive, showing her sexy shoulder, neck, and even her cleavage. Ito pala ang pinagkaabalahan nito nang nagtungo siya sa store sa labas ng subdivision. Meron ding sa punito ang dibdib habang kagat-kagat ang labi. Mapang-akit at epektibo talaga dahil napakalma na niya sa banyo alaga pero ito na naman ngayon. Damn it! Malutong na mura niya habang titig na titig sa larawan ni Amara. Sakit talaga sa ulo itong si Amara. Simula nang nakilala niya ito ay wala nang ginawang matino. Hindi ba ito natatakot na kumalat ang mga larawan nito? Hindi nga nito binura ang video nito noon eh. Nakita ko si Gino. Natigil sa pagsubo si Amara saka nakaangat ang kilay na tiningnan si Mika. Iiyak na naman ba ang kaibigan niya dahil sa lalaking yun? So kayo na ulit? Well, mas magugulat ako kapag nalaman kong hindi. Sarcastic niyang sabi dito, saka pinagpatuloy ang pagkain. Napabuntong hininga ang kaibigan niya. Something happened. Naibugan niyang kinakain at sumambulat iyon kay Mika dahil ito ang nasa harapan niya. Ew! So kadiri ka, Amara! Reklamo ni Mika saka nagmamadaling kumuha ng tissue paper. Did you have just sex with that Jutes? That's what you mean by something happened? Naghihinalang tanong niya rito. Bumuntong hininga si Mika sabay iling. I already learned my lesson after what happened to us. I and Gino is over, finally. Buo loob na sagot ni Mika. Mukhang hindi lang sa sarili gustong sabihin iyon kung hindi para na rin kay Amara upang maniwala ito. So what happened? Ang dami pang ligo, pwede namang sabihin na. Inip niyang tanong. Why not direct to the point? Mahirap pang gawin yun? Fine, I'll tell you. Ani Mika na umayos ng upo. Yung pwesto na akala mo ay mainit na topic ang ilalabas. Mag-isang kumakain si Mika sa restaurant nang mapansin niya ang dating kasintahan na papasok ng restaurant kasama ang isang babae. Magkahawak kamay pa ang dalawa. That woman, his maid. Ipinagpatuloy niya ang pagkain at kapag sinuswerte ka nga naman, katapat pang mesa ang natitirang available kaya doon pumwesto ang dalawa. Todo alalay pa ang animal. Nagawi ang tingin ni Gino sa kanya. Imbes mag-iwas ng tingin, nakipagtitigan din siya dito. Bumulong ito sa kasama nito. Maya-maya lang ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Mika, baby. Walang paalam na naupo ito sa bakanteng pwesto sa harap niya. Iniiwas niya ang kamay ng akmang hahawakan nito. Baby, your face. Inis niyang anis sa lalaki. Seryoso ka ba talaga na break na tayo? Alam ko babalik ka din sa akin kaya please, wag na natin patagalin ito. Ganun naman palagi eh. Praskong sabi nito na parang hindi naman nanunuyo ang datingan. Ibahin mo ko sa dating Mika na naging jowa mo. Si Mika nakaharap mo ngayon? Tapos na tayo. Ayoko na sa'yo. Baby, wag nang matigas ang ulo please. Miss na kita. Malambing na ani ng lalaki. Miss? Pero may ibang kasama? Ganun ba ito kapag may namimiss? Hahanap ng iba para mawala ang nadaramang pagkamiss? Sorry to say this, but not really sorry. Naka-move on ako. Actually, magmi-meet kami ng boyfriend ko today. You see? Ang bilis kitang napalitan. Mayabang niyang sabi. Kitang-kita niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. Galit? Wala siyang pake kasi wala naman itong pakialam. Kaya nga nang sabi niya, iba na ang Mika noon at ngayon. Real quick. Hindi ako naniniwala sa iyo, baby. Ako lang ang nagtitiis sa iyo. Bukod sa virgin ka, hindi ka pa marunong humalikat. Nakuha pa siya nitong insultuhin. Hindi naman niya yun ikinagwapo. Damn you, kataan times. Tumayo siya at hinarang ang lalaki na may dalang bouquet of red roses. Sandy? Bullshit, sa dami ng pwedeng dumating ito pa. Kitang-kita ni Mika ang recognition sa muka ni Santi pero para kay Mika ay wala nang atrasan. Humakbang siyang palapit sa lalaki at kinuha ang bouquet of flowers. Saka humawak ang isang kamay sa balikat nito. Tumingkayad at hinalikan ang labi nito.
Dahil matangkad ang binata, ang kamay niyang nasa balikat ay nagtungo sa batok nito, saka hinila ito para yumuko. Hanggago, walang pag-aalilang tinugo ng halik niya. Narinig niya ang pagdadabog ni Gino sa gilid ng mata. Kitang-kita rin niya nang hinila nito ang date nito. Sa kaniya bahagyang itinulak ang lalaking kahalikan. Pakiramdam niya nangapal ang labi sa katatapos lang na halik. Matiim ang pagkakatitig sa kanya na Santi pero nagulat siya ng bahagyang may tumulak sa kanya. Mas nanlaki ang mata niya nang makatanggap ng sampal sa isang babae ang binata. Shock sa nangyari na nakatulala ang dalaga. "This is your surprise? Wow, can't believe you have a thick face, Santi. How dare you? I'll make sure na makakarating ito sa parents mo at sa daddy ko." Galit na ani ng babae. Dumampot pa ito ng baso sa isang table saka ibinuhos sa binata. Okay sana kung tubig lang kaso juice yun eh. She's so dead. Kaya bago pa makaalis ang babae, inunahan niya ng sibat patakas. "You really did that?" Manghang tanong ni Amara sa kaibigan. Gulat na gulat at labis na na-amaze sa kwento ni Mika. Alanganing tumango si Mika. Stress na stress. "Sana nga panaginip lang, Amara. Nakasira ako ng relationship sa kagagahan ko." Guilty sa nagawa. "Wait, but you said he responded from that kiss, right?" Ani Amara. "Yes, he did." Nahampas pa ni Mika ang table sa gigil nitong pagsagot. "Hindi mo naman lahat kasalanan. Pwede kanyang itulak kung hindi niya gusto." Anya sa kaibigan. Totoo naman, pwedeng gawin iyon ni Santi. Kung talagang hindi nito nagustuhan ng halik, pwede lumayo agad ito. Pero stress na napasabunot ito sa buhok. At saka chill ka lang. "I know, Santi. Mga bata pa lang kami, kilala ko na siya. Kahit nga nung sabay silang nagpatuli ni Sandro eh. Wala lang yun sa kanya for sure. And for sure, madami pa yung reserba." Sagot ni Amara para palakasin ang loob ni Mika. Naiiyak na kasi talaga ito sa labis na stress sa nangyari. "Hindi ko na alam ang gagawin ko. Feeling ko makakatikim ako ng revenge sa lalaking yun." Nagkibit balikat lang si Amara na hindi naman nag-aalala. Mabait naman si Santi kahit paano. Pero mas mahaba ang pasensya ni Sandro. "Huwag ka mag-alala. For sure, masarap na revenge yan." Nakangising sabi niya. "Please, relax ka lang. Papasok ako today dahil nagmamakaawa na ang boss ko. Huwag kang magpapakamatay ha. Hindi ako bobo para magpakamatay, no? And for sure, hindi papayagan ni kamatayan. May nakapagsabi kasi sa akin na hindi tumatanggap ng virgin sa impyerno at kahit sa langit na rin." Natawa si Amara. Natatandaan pa niya. Siya kasi nagsabi noon sa kaibigan. Pagpasok niya sa office, as usual late na naman siya at masama na naman ang tingin ni Carla sa kanya. Pero syempre, ngumiti lang siya sa kadiretsyong hinarap ang trabaho. "Hindi umuwi ang kapatid mo na dapat ay noong linggo pa. Alam mo ba kung nasan siya?" Hininto niya ang pagkalikot sa computer sa kasinulyapan si Carla. "Tell Mama and Papa, Kuya is fine. Really fine." Nakangising niyang sabi dito. "Hindi ko gusto yung pagkakangisi mo. Anong napag-usapan niyo nung nagkita kayo?" "Amara, utang na loob. Masakit na ang ulo ng magulang mo dahil sa paglalayas mo. Sana naman hindi ka nagbigay ng advice sa kapatid mo na magdudulot ng panibagong problema." "Carlo, hindi mangyayari ang iniisip mo. Akong bahala." Confident niyang tugon. "Lagi naman ako nababahala sa mga desisyon mo sa buhay, Amara. Halos hindi na ako nakakatulog kakaisip sa kung anong trip na naman ang gagawin mo sa buhay mo at sa pamilya mo. Boss naman, huwag kang masyadong seryoso. Kaya ka pumapang... Basta. Huwag kang masyadong seryoso. Boring pag ganoon." Mabilis niyang buwelta. Baka pag nilait na naman niya ito, panibagong stress ball na naman ang ibato nito. Marami siya noon sa desk niya. Ayon kasi rito, stress na stress daw ito sa kanya. Kaya nga noong minsan na magawin siya sa mall ay ibinili niya ito ng 20 piraso. Kasi check niya may stress lang ito na may stress sa kanya. "Kausapin mo na kaya ang parents mo?" Panghihikayat nito. "Oo naman, kakausapin ko naman talaga sila, Mama and Papa. But not now, may kailangan pa akong ayusin." Sabi niya saka itinuuna ang atensyon sa mga messages niya.
Baka pag nagsasalita ulit siya ay wala na siyang magawa maghapon dahil sa pakikipagdaldalan dito. Ang negosyo ni Amara ay kahanay ng clothing industry. Wala naman na siyang inaalala dahil ang brand na ini-offer ng company ay nakilala na simula last year. Maganda ang pasok ng pera sa company. Maraming malls ang gusto maging partner ng company nila at si Carla na ang bahala doon. Carlo, may ipagpapaalam nga pala ako sa'yo. Natigilan ng uncle niya saka tumitig sa kanya. Ano yun? Nakaangat ang kilay na tanong nito. Parang kinakabahan ito, wala pa naman siyang sinasabi eh. Nervyoso masyado matandang ito. Absent ka pala ako, may kailangan akong ayusin. Paalam ni Amara dito. Napairap si Carlo. Ano pa bang magagawa ko? Parungit na tanong nito. Sungit naman ito. Meron ka ngayon, girl? How I wish na may pem-pem din akong buwanan kong duguin. Ew ka naman eh. Anya, sakalang gumaan ang tuluyan ng atmosphere sa loob ng opisina. May gagawin kasi siya. May mission pa siya kay Sandro. May lakad ka? Takang tanong ni Mika nang makita si Amara na bihis. Not her usual office look, but her bitchy and bratty look. Sana itong makitang naka-office attire sa ganitong mga araw. Yes, wish me luck, my friend. Ani Amara sa kadinampot ang bag at dali-daling umalis. Nakasimangot na naghihintay sa labas si Sandro. Maaga siyang tinawagan at binulabog ni Amara. May lakad daw ito at walang driver. Ginawa pa siyang driver ng dalaga. Ba't ganyan ang ayos mo? Sita agad niya nang makita ang suot nito. Masyadong sexy. Kita pa ang likod at cleavage nito. Inarapan lang naman siya ng dalaga saka sumakay sa kotse niya. Saan ba tayo? Sa lubong ang kilay ng binata. Hindi natutuwa sa nakikitang ayos ng dalaga. Pwede ba sa langit? Nasa mood na agad na sabi nito. Humarap pa sa kanya kaya kitang-kita niya ang guhit sa dibdib nito. Takpan mo nga yan. Parang puwet ng bata. Sita niya sa dalaga saka dumukwang sa backseat at kinuha ang jacket. Takpan mo. Orto talaga nito. Ani Amara ngunit tinanggap din naman iyon. Well, ganito naman talaga si Sandro sa kanya. Overprotective. Palibhasay, magkababata na sila. Saan ba tayo? Ulit na tanong niya sa dalaga. Nagsimulang buhayin ang makina ng sasakyan. In-invite ako ni Ninang Shell sa new house niya. Cool na sagot ni Amara. Kailangan ba ganyan ang ayos mo? Bibisita ka lang naman sa ninang mo. Daig pa nito ang tatay niya. Masyadong strikto sa pananamit niya. My gosh, Sandro, kailangan bang pagtalunan natin ito? Feeling ko maganda ako sa suot ko. Huwag mo nang pakialaman, pwede? Inas nitong sabi sa binata. Maganda ka kahit t-shirt and jeans ang suot mo. Bumuntong hininga pa ito na waring kinakalma ang sarili. So, kikiligin na ba ako? Nakangising tanong ng dalaga. Nagpoppy eyes pa sa harap ng lalaki. Hindi, Amara Ligaya, dahil wala namang kakilig-kilig sa sinabi ko. Anya na tinulak pa ang noo nito sa kainayos ang seatbelt nito. At dahil likas na pilya ang dalaga, hinila nito pababa ang jacket na itinakip ni Sandro sa dibdib niya. Malakas itong natawa nang manlaki ang mata ng binata. Why not? Nag-high lang naman ang cleavage nito sa kanya. Umayos siya ng upo. Walang kibo pero daman niyang namumula ang tenga. You're blushing. Ako sa ni Amara dito. Sarap na sarap siyang pagtripa ng lalaki. No, I'm not. Mariing tanggi nito. Di kunwari naniwala ako. Ani Amara. So, kumusta nga pala yung tulog mo kagabi? Masarap ba? Excited na tanong dahil gusto niya talagang malaman ang reaksyon nito. Anong oras nang nakatulog si Sandro? Kung hindi pa siya nagmaryang palad ay hindi pa siya makakatulog ng maayos. Tapos may gana pa magtanong ang dalaga ng ganoon? Nangya talaga. Hindi Amara, muntik ako masuka. Para kang syungal sa mga pictures mo. Hindi man ako naakit sa mga ginawa mo. Napasamangot naman sa Amara. Umasa pa naman siya na may epekto dito ang ginawa niya. Hindi ba ako kaakit-akit? Tanong nito sa sarili. Di na nga ata nito na malayan na nasabi na pala nito iyon ng malakas. Hindi. Sagot ng lalaki. Ihinto mo ang car. Mabilis siyang napaapak sa preno. Mukhang
Nakalas na naman ang tornilyo sa utak nito. Bigla-bigla na lang sisigaw. Ikapapahamak pa nila ang pagkabaliw nito. Ano na naman yun? Ilang minuto pa lang silang magkasama pero parang paubos ng energy niya para sa araw na ito. Sinamaan siya ng tingin ng dalaga. Di ba talaga ako kaakit-akit? Ulit niyang tanong. Hindi. Determinadong tanggi niya. Pag sinabi niyang kaakit-akit ito, mas lalo lang lalaki ang ulo nito. Kilalanin niya si Amara. Bata pa lang sila'y pinagpapasensyahan niya. Nauunawaan naman kasi niya kung gaano kaluwag ang tornilyo nito sa utak. Sigurado ka? Nanunod yung tanong. Oo nga. Sabay iwas ng tingin. Well, madali lang naman malaman eh. Tinanggal nito ang seatbelt. Humarap sa kanya saka sinapo ang dalawang dibdib. Tom, Amara, what are you doing? He said. Mas namula ang tenga niya. Parang biglang uminit ang paligid. Bakit tayo na dito? I told you, kay Ninang tayo pupunta. Kanina pa ni Amara gustong manuntok sa sobrang inis. Bumaba ang binata saka umikot para pagbuksan ang dalaga ng pinto. Baba! Utos nito sa kanya. Ano ba kasing gagawin natin dyan? Well, may idea naman na siya kung bakit sila nandito ni Sandro. Pero naiinis siya. Paladesisyon na lalaki. Masyado tong sinasagad ang pasensya niya. Obvious ba? Sarcastic nitong tanong na hinila na siya papasok sa PJ's dress. Sikat na store kung saan lahat ng nakadisplay ng mga damit ay mula sa company ng dalaga. Madaming store gaya nito ang direktang binabagsakan ng mga disenyo ng company nila at pag-aari pa rin ang mga ito ng dalaga. Pumasok sila, sumalubong ang isang staff at bumati. Kaso bugnutin ang kasama niya. Nilagpasan lang nito iyon. Sukat mo to. Utos ng binata na may dala na itong bestida na lampas ng konti sa tuhod niya. Para naman siya magsisimba sa tabas ng dress na gusto nitong usuot niya. Ayoko nga niyan. Tinabid niya ang kamay nito saka lumapit sa maniki na nakasuot ng crop top na kulay itim at skirt na kapareho nito. Abot lang ng tuhod ang skirt pero presentable naman ang itsura noon. I want this. Ani Amara sa staff. Sinabi niya rito ang size niya. Naghintay lang siya ng ilang minuto at naibigay na agad sa kanya. Hindi man siya kilala ng mga ito bilang boss. Masaya si Amara na maganda ang service ng branch na ito sa customers. Inabot niya ang bag sa binata. Bihis lang ako. Tumango naman ito na tinanggap ang bag niya. Pagpasok niya sa changing room, napangisi ang dalaga ng makaisip ng kapilyahan. Tumili siya. Sapat lang na marinig ng binata at gaya ng inaasahan niya, tarantang pumasok ito doon. What happened? Worried na tanong nito pero agad na sumentro ang tingin nito sa dalagang hubada. Bukod sa thong, nasuot nito'y wala na. Nang tingnan niya ang mukha ng dalaga, nakangisi ito na warang tuwang-tuwa pa. Saka lang na-realize ng binata ang nangyayari. Padabog na isinara nito ang pinto. Naiwan si Amara na halos mamilipit kakatawa. Masaya palang pagtripa ng kaibigan na hindi maitago ang inis sa kanya. Kulang na lang ibatukan na siya nito sa sobrang stress na dulot niya sa binata. Hindi mo ako papansinin? Tinusok niya ang tagiliran ng binata. Kanina niya pa ito kinukulit pero mukhang nasira na nga niya ang mood nito. Not now, Amara. Saway ni Sandro. Papasok na sila sa new house ng ninang Shell nito na tuwang-tuwa nang makita silang dalawa. Ninang Shell. Mabilis na yumakap ang dalaga sa babae. My God, thanks for accepting my invitation. Namiss ko kayong dalawa. Kapitbahay nila ito dati at isa ang ninang niya sa nakawitness ng kanilang childhood nina Sandro at Santi, pati ng Kuya Miguel niya. Pumasok sila sa loob. Ayon dito ay handa na ang meriendang iniluto nito. Ninong, anya sa asawa nito. Yumakap siya sa lalaki. Kumusta ang prinsesa namin? Natawa siya sa tanong nito. Bukod kasi sa siya lang ang babae sa mga kabataan noon, itinuring talaga siyang prinsesa ng lahat. Kaya nga rin siguro lumaki siyang ganito. Kapag may gusto, sa kahit anong paraan ay kailangang makuha niya. Maganda pa rin, Ninong. Ngiti-ngiti na ani Amara. Confident na confident sa gandang taglay. Ay, napakaswerte talaga ni Mare dahil may anak siyang babae. May anak ang mga ito pero dalawang lalaki, si Gabi at si Gary.
Kumain sila ng masarap na meriendang hinanda ng ginang. Busog talaga siya sa tuwing nasa bahay ng ginang. I'm really happy to see you here. Madalang kasing umuwi ang dalawa kong anak. Nakalabing nito. Mukhang namimiss na nito ang may kakulitan. Kaso ang dalawang anak ay hindi naman naglalalagi sa bahay ng mga ito. Ninang, ba't kasi hindi niyo pa sundan ni Ninong? Ninong, gumagana pa ba si Manoy? Malakas na natawa ang ninang Xiao niya. Ang dalawang lalaking kasama ay nasamid pa sa gulat dahil sa tanong ng dalaga. Naku iha, gumagana pa naman. Feeling ko nga'y pwede pang masundan kaso di na pwede ang ninang mo. Biro ng matanda. Malakas na natawa ang dalaga. Nahihiya namang sinaway ng ninang niyang asawa. So tuloy na ba ang kasal? Tanong na hindi agad nasagot ng dalawa. Sinulya pa ni Amara si Sandro na nag-iwas ng tingin. Ayaw na ba talaga nito? Ninang, si Sandro lang pong hinihintay ko. Medyo pakipot po kasi. Anya na sinulya pang muli ang lalaki na bahagyang naiiling sa kapilyahan ni Amara. Naku iho, wag mo nang patagalin. Maganda tong pambato namin. Mabait pang bata. Tama. Mabilis niyang sang-ayon. Baka may makauna, ikaw din. Kung ayaw niyo nang ituloy, pwedeng kami na ang kumausap sa magulang ni Amara. Abay, single pa ang isang anak ko. Segunda naman ang ninong niya. Tipid lang namang ngumiti ang binata sa mga ito. Ay naku, pagpasensyahan niyo na po itong future hobby ko. Medyo malapit na kasing mawala sa kalendaryo kaya napapadalas ang pagiging bugnutin. Tamad ding magsalita. Amara! Saway ng lalaki. KJ, anya na inarapan pa ito. Iha, pwede ba kitang makausap after this? Tanong ng ginang. Ang real reason kung bakit inimbitahan si Amara. Oo naman po ninang. Mabilis niyang sagot. Kaya nang matapos silang kumain ng merienda ay nagtungo sila sa garden nito. Sina Sandro at Ninong Dave niya ay naiwan sa loob. Magbo-boys talk daw muna ang dalawa. After all, magkaibigan na magulang nito at ang ninong niya. Ano po bang pag-uusapan natin, Ninang? Tanong niya sa ginang na katabing naupo ng bench. Ang ganda ng garden ng ninang niya. Alam niyang hobby talaga ng ginang ang garden na ito. Ito ang nag-aayos at nagdadesign ng ilang makikita sa garden. Nabalitaan ko kasi na naging kaklase mo daw yung dinadate ng kuya Gabi mo. Simula nito na ikinatigil ni Amara. Ha? Sino po? Takang tanong niya. Wala naman kasi siyang nasasagap na balita. Si Jamie. Banggit ng ginang sa pangalan ng babae. That bitch? Gulat niyang anas. Pero nang ma-realize kung ano ang nasabi ay bahagyang napangiwi. OA naman ang naging reaksyon niya. You know her? She's a bitch, right? Kumbinsido na tuloy ang ginang. Yes, Ninang. Are you sure? That girl and Kuya Gabi? Hindi na niya maidiretso ang ginang. Hindi kasi sila close ng babaeng binanggit nito noong nag-aaral pa sila. Yes, unfortunately. Lumong-lumo na tugon nito. Halatang ayaw talaga nito. Hindi ito natutuwa at mukhang handang gawin ang lahat upang hindi magkatuluyan ng mga ito. So, in-invite niyo po ako dito para chumika about that girl? Nangingiting tanong niya. Ginagapa ang kamay ng ninang niya. Not only that, alam kong matutulungan mo ako about my problem with that girl. Bahagya siyang natawa. May problema pa nga siya kay Sandro. Mukhang madadagdagan pa yata ang mission niya. Gusto niyo pong sirain ang relationship nila? Mangang-aning niya. Hindi makapaniwala sa ginang. Oo sana. Ay naku, may pagka-evil din pala itong ninang niya eh. But yeah, she's willing to help her godmother and her kuya Gabi to remove that leech. That's bad, Ninang. Biro niya sa matanda pero may kalukuhan na ngang pumapasok sa isipan niya. What can I do? I don't like her for my son. I don't want her to be part of our family. A very materialistic bitch. Himutok nito. Well, protective lang naman ito. Wala naman sigurong mali kung gusto lang niyang protektahan ng anak laban sa babaeng masamang ugali. Then, tell me your plan, Ninang. Count me in. Anya sa kainilahad ang kamay nito.
Anong pinag-usapan niyo ng ninang mo? Tanong ni Sandro. Pauwi na sila at kanina pa ito paulit-ulit sa tanong nito. Well, gusto raw niya ako maging daughter-in-law. Kaya ikaw, bilis-bilisan mo na mag-isip kung pakakasalan mo ako. Guwapo pa naman si Kuya Gabi at Kuya Gary. Sabi niya, mamimili lang daw ako sa kanilang dalawa. Sumama ang tingin ng binata sa kanya. Hindi tiyak ang binata kung ginugood time ba siya ng dalaga o seryoso ba itong babaeng ito. Stop talking nonsense. Angal nito. Ang sungit-sungit talaga nito. Daig pa yung babaeng nireregla. Sungit mukha mo. Anya saka itinuon na lang ang tingin sa labas ng bintana. Wait, into mo sa gilid? Excited niyang sabi ng matanaw ang dagat. Hininto naman ito iyon sa gilid. May hagdan pababa para makalapit sa pampa ngunit pinigilan siya ni Sandro na bumaba. Ano ka ba? Why so KJ? Maktol niya. Dito lang tayo. Awat nito kay Amara. Come on Sandro, kailan ba ako nakinig sa'yo? Nakangising tanong niya sa kapatakbong tinalikuran ito at mabilis na bumaba ng hagdan. Iniwan na nga lang niya ang suot na sapin sa paa at in-enjoy ang pinong buhangin na waring kumikiliti sa kanyang paa. Prat! Give up, naanas ni Sandro na makalayo na siya. Sa tuwing kasama niya ito palagi niyang nare-reach ang highest peak ng temper ng binata. Pati pasensya'y nasasagad niya. Ito lang ang tanging tao na nakakagawa noon sa kanya. Wala itong nagawa kung hindi sundan siya. Minsan kasi kahit mag-isa lang siya'y naglalakad, napapahamak pa siya. Medyo tatanga-tanga. Aminado din naman siya doon. Prat! Tawag ni Sandro sa dalaga na hindi marunong makinig. Picturean mo ako dali! Ani Amara na masayang iniabot dito ang cellphone niya. Handang-handa na mag-post. Bumuntong hininga naman si Sandro. Mukhang masayang-masaya kasi ang dalaga kaya ginawa na lang niya ang gusto nito. Nag-post ito. Sige lang naman siya ng sige sa pagpindot. Parang hindi man lang umaanggulo samantalang feeling model na si Amara sa mga post niya. Patingin? Anya na patakbong lumapit dito. Bakit Lord? Inis niyang tanong dito. Pinalo pa niya ang braso nito. Sayang naman ang effort niya kanina tapos ganito lang ang result ng kuha ni Sandro. Hindi mo naman sinabi. Sabi mo lang picturean kita. Depensa ng pilosopong lalaki. Baliw! Malutong niyang sabi pero wala namang nagawa kaya ito na lang ang nag-selfie. Dumikit pa nga ito sa kanya at kumuha ng larawan nilang dalawa. Hinila niya ang buhok nito nang mapansing nakaliyad ito. Saka pumulupot ang braso sa taas ng dibdib niya malapit sa leeg. Waring tinatakpan ang hindi dapat makita sa camera. Sweet gesture pero dahil may pagkakrung-krung ang dalaga, KJ ang dating noon sa ginawa ng binata. Bakit ang gwapo mo dito? Bumabiyahe na silang muli at abala ang dalaga sa pag-check ng mga larawang kuha nila kanina. Alam mo, yung spot na yun, dream kong mabili yun, kaso ayaw na may-ari. Sumulyap ang binata dito. Parang disappointed ang dalaga sa itsura nito pero nakatutok pa din ang tingin sa mga larawan. Madami na kayong properties. Meron din beach resorts. Waring pinapaalalang ani ng binata. I'm not interested in my family's properties. I want to have my own. Sagot ng dalaga. Isa din sa reason kaya siya umalis ay upang patunayan sa pamilya niya na kaya niya at hindi lang siya basta babae na ang purpose lang ay ipaasawa sa napili nila. Ikaw ba, meron ka na bang resort? Hindi sumagot ang binata sa tanong ng makulit na dalaga. Take a rest. Aabutin na tayo ng gabi sa daan. Gusto ko ng fries, tapos spaghetti, tapos chicken. Marami pa sana siya sasabihin kaso inawat na siya nito. Hindi na naman may hintuyan tapos mo. Bibili tayo mamaya pag may nadaan ng fast food. Nakukonsuming ani na lalaki. The best ka talaga. Masayang sabi niya. Saka itinuon ang atensyon sa cellphone. Saktong nag-text si Mika. Girl? Ani Mika. Mabilis niya itong nareplyan. Oh, masarap pala? Mabilis niyang tinawagan ng kaibigan dahil sa sinabi nito. Anong masarap pala? Ano na namang kagagahan ang ginawa ng kaibigan niya? Anong masarap pala? Agad niyang tanong. Hindi ka na virgin, ha? Baliw, sex lang bang masarap?
Natatawang tanong ni Mika sa kanya. Ano ba kasing masarap? Loading pa naman siya. Ayaw man niyang bigyan ng ibang kahulugan yung mga sinasabi ni Mika ay hindi pa rin maiwasan. Yung pamassage dun sa kanto? Napapikit ng mariin si Amara. Okay, siya na ang tamang hinala. Mukhang kailangan ko rin magpamassage. Ani na lang niya. Ay, hindi na available sa Ate Nora. Si Mang Connor na lang. Tugon nito. Si Mang Connor? Magmamasahe? Magaling ba yun? Takang tanong niya. Hindi pa kasi niya nasubukan kay Mang Connor kaya naman nagda-doubt pa siya. Sabi naman ni Ate Nora ay magaling. Tugon ni Mika na mukhang kahit hindi pa nasubukan ay kumbinsido na. Sige, sabihan mo'y pumunta sa apartment. Ani Amara. Anong oras? Mamaya na lang pagdating ko. Sige, ingat. Ani Mika. Nagpaalam na rin agad na ibababa na ang telephone.